Ito ang Itel S23 Plus. Isa sa pinaka-trending phone ngayon dahil kung budget lang ang usapan, itong phone na to ang magbibigay sa iyo ng magandang budget price. Dahil sa halagang 7,000 plus pesos lang meron ka ng curved display phone na AMOLED screen pa. And stylish design ka pare ko. Pero ang tanong, para nga ba talaga sa itong phone na to? Baka kasi nagpapadala ka lang sa hype ng phone na to ngayon. Kaya pag-uusapan natin kung para nga ba talaga sa iyo itong phone na to. Let's go! Simulan muna natin sa mabilisang unboxing. So ito usually yung box ng ating Itel S23 Plus. Maganda yung kanyang box, gustong gusto ko, at maganda rin yung nasa loob mismo ng box. So ito yung nasa loob niya kapare ko. Unang-una yung ating SIM injector and yung ating earphone nasa loob ng box na to. Yan, as you can see. And then dito naman kapare ko is yung ating power cable. Sad to say, wala na tong kasama na power brick or yung ating charger mismo. Kaya kailangan nyo siyang bilhin separately na 18 watts power brick. Meron na rin tayo dito kasama na hard case para sa ating mismo Itel S23. At nandito na rin yung kanyang guidebook or yung kanyang manual. And then nandito na kapare ko yung ating Itel S23. So maganda yung kanyang box. Yun ang masasabi ko. Maganda yung preparation nila dito. So usually nabili ko tong Itel S23 sa halagang 6,600 plus kung hindi ako nagkakamali dahil hindi ako nakaabot doon sa kanilang sale or early bird sale which is 5,000 plus pesos lang na may kasamang charger. Pero nakaabot ako doon sa bigayan ng charger. Meron akong kasamang charger kasi nga kagaya na sinabi ko kanina, walang charger na kasama to inside the box. And baka nga pala may mga magtaka, nabili ko nga pala ng 6,000 plus itong Itel S23 plus dahil meron akong nakuhang voucher code sa kanila na discounted ako ng 500 pesos. Kaya nabili ko siya ng 6,000 plus. Anyway, yung kanyang original price is 7,699 or 77. May makakuha pa naman kayo yung mga voucher code if bibili kayo online. Pero kung bibili kayo sa mall, for sure wala na. Kaya mas recommended ko na bumili kayo ngayon sa online if gusto nyo bumili ng isang Itel S23. Or kaya magre-recommend na lang din ako ng mga physical store na mabibili nyo siya sa kanyang SRP without voucher code to mga kapare ko, ha? Now, pag-usapan natin yung mga bentahe talaga ng phone na to na sinasabi nila na ito yung pinaka-selling point nila. Pag-usapan natin kung okay nga ba talaga. Usually, yung kanilang selling point is yung kanilang mismong display. At ito ay meron lang namang AMOLED curved display na merong 500 nits peak of brightness. Mapapawaw ka na lang talaga sa specs na ito para ko besides sa kanyang presyo na 7,000 pesos na lang. However, ito ay naka 60Hz refresh rate na lang kapare ko. At kung nasanay ka na sa 90 or 120Hz or mas mataas pa na refresh rate, ay hindi mo siya masyadong magugustuhan kapag ikaw lang gumagamit nito. And to be honest, ganun yung na-feel ko dahil mas sanay ako sa mga 120Hz refresh rate kaysa sa 60. Pero yeah, okay pa rin naman kahit ganon. By the way, meron nga pala itong size sa 6.78 inches na merong Full HD plus 1080p resolution. At ang good thing pa dyan kapare ko, ito ay protected ng Gorilla Glass 5 kaya maganda rin yung material na ginamit dito. Kaya kung naghahanap kayo ng phone na gusto nyo lang panoodan ng YouTube video o kaya ng mga Netflix movie, anime na gusto nyo makita talaga yung ganda ng display, dito po lang sa part ng video na to marirecommend ko na siya in terms of movie watching or YouTube watching. It depends. Basta streaming part, pwede to kapare ko. And kung meron dyan mga motorcycle rider mga kapare ko at iniisip ninyo na okay siyang gamitin sa labas, pwede rin naman kapare ko. Pero mas masasuggest ko na wag dahil nga ito ay naka-curved display. Maaari kasing madamage agad yung screen niya. Kaya hindi ko siya ma-advise doon sa mga kapare ko natin na grab rider. Pero in terms of outdoor use, ay marirecommend ko sa inyo to kapare ko dahil visible naman yung kanyang display. Kaya walang problema doon. Now, tingnan naman natin yung kanyang build quality. So usually, tingnan natin yung side by side and also design netong ating mismong Itel S23 Plus. Usually, pagdating sa kanyang build, meron tayong glass front, plastic back, and plastic frame. And pagdating sa kanyang looks kapare ko, to be honest, gustuhan ko yung looks niya. Kasi unang-una, ito ay masyadong minimalist para sa akin. Dahil kung makikita ninyo dito, yung kanyang tatak na super dito is nagpaganda para sa akin pero dapat medyo nilitan nila para sa akin kasi para siyang logo ng Fast and the Furious. Ganun yung itsura, I think. Anyway, pagdating sa kanyang camera, nagustuhan ko rin yung kanilang shape dito pero masyadong malaki. Pero para sa akin, goods to. Pero yung usually nagustuhan ko talaga dito is yung kanyang matte finish dahil mas prepared ko to kaysa sa mga glossy dahil hindi siya magnetic sa mga fingerprint. Pag tinignan naman natin yung top side nito kapare ko, ay makikita natin dito yung word na designed by Itel. Dito naman sa bottom part nito kapare ko, ay nandito yung ating USB Type-C port, merong microphone din dito, speakers, and also yung ating SIM card tray. Pagdating sa SIM card tray nito, meron siyang dalawang nano SIM card slot. Kaso wala siyang expandable slot. So ibig sabihin, hindi na nito needed ng memory card or hindi niya na supported ang SD card. Pero don't worry dahil 256GB
USB naman yung main variant nito, kaya wala din problema dahil malaki na yung storage na yun. And dito naman sa right side kapare ko, nandito yung ating volume rack and also power button. And then yes kapare ko, wala tayo dito na side mounted fingerprint dahil ito ay naka in-display fingerprint na. Talagang pang flagship yung datingan dahil mga in-display plus curved display and yung kanyang AMOLED display, usually yan ay pang mid-range to flagship level design kapare ko. Pagdating naman sa responsiveness ng in-display fingerprint, okay naman. Sakto yung bilis niya and responsive din siya kapare ko. Kaya go na to para sa akin. Ngayon nalaman natin na goods yung display part ng ating Itel S23 Plus. Pero ang tanong, okay din ba to sa gaming? Tara, i-check natin. Simulan muna natin sa kanyang specification. So usually yung ginamit na chipset dito is Unisoc Tiger T616. So usually ito ay mas malakas na version dun sa kanyang Itel S23 version before na naka Tiger T606. So usually ito ay meron ng max clock speed na 2 GHz at meron ditong partner na GPU na Mali G57MP1. At nung nag-Antutu benchmark tayo kapare ko ay nakakuha tayo ng 304,647 Antutu benchmark, which is para sa akin acceptable na rin dahil nga yung ginamit sa kanyang chipset ay hindi naman ganun talagang kalakasan and usually ginagamit talaga yon sa mga budget level phone na meron ngayon sa market. Kaya acceptable na tong ganitong Antutu benchmark. Pagdating naman sa kanyang thermal throttling test pumasa naman siya doon dahil nga hindi naman ganong kabigatan yung kayang ibigay netong ating chipset. Kaya malalaman natin talaga sa gaming kung goods na goods to. Pag-usapan natin. So simulan natin sa Mobile Legends. So usually dito para kayo kaya niya na yung ultra graphics and super refresh rate settings. Kahit na ito ay naka 60 Hz lang naman. So hindi ko alam kung bakit ganon. Anyway, in terms of performance kapare ko nandun talaga yung performance netong device na to. Okay naman siya, medyo decent yung kanyang performance pero hindi pa rin nawawala yung FPS drop lalo na kapag nakasetting pa sa ultra graphic settings. Pero nung tinry ko siyang iset up sa high or kaya medium, mas okay yung kanyang FPS doon. Mas stable. Pero meron pa rin ako nakikita na FPS drop doon sa ating mismong high graphics pero in medium okay na. So ibig sabihin nakadepende na lang sa inyo kung mag-a-adjust kayo doon sa mga graphical settings na nabanggit ko dito sa Mobile Legends. Pero pagdating sa kanyang performance, decent naman. Yun nga lang kapag naka-ultra, talagang meron talaga tayong makikitang FPS drop. And by the way, hindi ko nga pala nabanggit agad yung battery. Sa battery nga pala nito, ito ay naka 5,000 mAh worth of battery at meron siyang 18 watts charging rate. Pagdating naman sa battery nito, yes, makunat dahil malaki yung kanyang capacity. Matagal talaga siyang malobat pero yun din, matagal din siyang i-charge kasi 18 watts lang naman yung supported nito. So kinakailangan nyo pa rin mag-google dito ng 1 hour and 30 minutes to 2 hours. It depends kung gaano nyo katagal siya din rain or kung anong percentage nyo charge yung device nyo. Kung nag-charge kayo from 0 to 100, aabutin talaga kayo ng 2 hours. Pero from 20 to 80, I think nasa isang oras yun kapare ko. Anyway, balik tayo sa Mobile Legends. Kagaya na sinabi ko, medyo decent ang performance niya dito. Kinakailangan nyo lang talaga mag-adjust sa mga graphical settings na available. So, I recommend the high or medium graphics. Huwag nyo na lang iset sa ultra if bibili kayo ng Itel S23. Pagdating naman dito sa CODM kapare ko, meron tayong high frame rate settings and medium graphical settings. Hindi na ako nabigla dito dahil nga hindi naman ganong kalakasan yung ating chipset dito sa Itel S23 Plus. Anyway, in terms of performance naman, okay naman yung performance dito sa CODM. Playable naman siya sa high frame rate at medium settings. But hindi ko siya na-try sa CODM na VR mode dahil hindi niya na kinakaya doon mga kapare ko. So, ibig sabihin, mas playable to sa MP mode lang ng mga CODM dito. Pero, kaya pa rin naman sa VR pero yun nga, mas maraming FPS drop doon, malag. And speaking of FPS drop kapare ko, may FPS drop din ako nakikita dito sa MP mode and a medium graphics. Pero kung isa-set natin to sa pinaka low graphical settings niya and naka high frame rate settings, mas malilesen yung FPS drop niya kapare ko. And then talaga yung nakita ko nung tinry ko yun. So, recommend ko dito sa CODM, pwede nyo naman siyang i-medium pero medyo merong minimal FPS drop. Pero yeah, decent pa naman yung performance niya overall dito sa CODM. Nag-try din ako dito sa ating Firelight 84 and usually medyo decent din dito yung performance niya at nagustuhan ko rin. Max out nyo dito yung settings sa balance graphics at extreme FPS. And speaking of extreme FPS, nung una kong laro dito, wala akong nakitang FPS drop at medyo na-surprise ako doon. Pero nung nandun na sa mga battle or marami ng explosion na nangyayari, doon na lumabas yung sakit niya. Talagang ang laki ng FPS drop niya. Siguro from 50 FPS, nagda-drop siya to 24 FPS. Not sure kasi wala tayong FPS meter na ginamit dito. But yung feeling niya doon sa mababang FPS, nandun talaga pare ko. So playable naman siya dito sa ating Firelight 84. Okay naman, medyo decent yung performance niya kasi bihira lang naman yung FPS drop part. Medyo
minimal lang din naman. Pero yun na nga, pag maraming mga nangyayari, pero kung mga tatlo, dalawa lang kalaban mo dito, hindi naman siya nag-FPS drop. Pero once na marami na kayo, yun na, doon na lumalabas yung FPS drop niya. Pagdating naman dito sa Genshin Impact, tinry ko siya dito at nagulat ako sa performance niya dito mga kapare ko. By the way, yung settings natin dito sa gameplay is low graphic settings and 30 FPS lang. So naka-lowest siya, yung pinaka-lowest niya talaga na graphical settings. And yeah, in terms of performance, nagulat ako dito dahil ang smooth niya ng mga una kong laro, it's around 5 minutes ata na tuloy-tuloy. Wala akong nakitang FPS drop. Legit yun mga pare, kaya walang halong boka doon. Talagang wala akong nakita. Pero nung yun, tumagal na siya, doon ko na nakita na meron na ring FPS drop. And by the way, yung pinakamataas nga para na temperature na nakuha ko dito is 42 degrees Celsius. At hindi mabilis uminit yung device na to usually kapare ko dahil syempre naka-low graphical settings lang naman yung mga setup natin sa mga game. Kaya reasonable yung hindi mabilis sa pag-init nito. So, na-hit ko naman yung 42 degrees Celsius dito na sa Genshin Impact at saka dun sa ating CODM. So, okay pa rin naman kung ako yung tatanungin ninyo dahil nga matagal natin yung na-hit. In terms of performance naman nito sa gaming kapare ko, medyo decent yung performance niya pero may sasabihin ako sa inyo mamaya sa conclusion part. Pero bago yon, puntahan muna natin yung camera. So, daanan natin ng mabilis yung camera part nito kapare ko. So, usually dito, meron siyang dual camera setup, meron siyang main na 50MP camera at meron din siyang 0.08 depth sensor camera. And then, meron din siyang selfie camera na 32MP. At kaya ng both camera na to na mag-shoot ng 1080p at 30fps. Yes, kapare ko, 30fps lang, wala siyang 60fps. And in terms of photo quality kapare ko, wag na kayo masyadong mag-expect sa camera neto. Pero para sa akin, pwede na rin naman if light moderate user ka. Dahil kapare ko, yung kanyang quality or yung kanyang photo processing ay okay naman. Okay naman yung kulay pero minsan may nawawash out na color sa kanya at minsan masyadong mataas yung contrast nito. Talagang medyo matingkad, minsan medyo madilim, minsan medyo maliwanag, so hindi siya consistent. Pagdating sa kanyang color naman, okay din naman yung kanyang color dito. Medyo okay naman, medyo nakukuha niya yung original colors doon sa mga tinitake kong photo. Pero yun, meron niyang mga part like green, red, and orange colors na kapag medyo matingkad, yung kulay na yun medyo nawawash out niya at kapag medyo maliwanag naman medyo na-over-enhance niya. At nakikita nyo naman yun dyan kapare ko. Pagdating sa video quality nito kapare ko, okay naman siya kahit papano pero yun nga dahil walang EIS, so ibig sabihin mas shaky talaga yung footage. So wala kayong masyadong aasahan talaga sa camera nito. Yun yung pinaka main point na sinasabi ko dito kapare ko. Wala kayong masyadong aasahan dito, so don't expect too much sa phone na 7,000 pesos in terms of camera. Now, here's my conclusion about dito sa phone na to. At baka dito kayo makakuha ng sagot dun sa tanong ko kanina kung para nga ba talaga sa itong phone na to. Okay, kung naghahanap ka kapare ko ng secondary phone para makapanood din ng movies, makapanood ng anime, makapanood ng mga YouTube videos, or kaya pang regalo sa nanay, tatay, kamag-anak, or kahit kanino man na kinakailangan lang nila ng cellphone na hindi naman kinakailangan ng extreme gaming or hindi naman ganun ka-needed yung mga advanced features or devices, ay masasuggest ko tong phone na to kapare ko. But if ikaw ay isang gamer at gagamitin mo to for your daily driver use, eki siya para sa akin. Kasi kukulangin ka talaga dito kapare ko sa phone na to. Talagang maganda to for secondary phone lang, like pang chat-chat lang sa ex mo, pang chat-chat lang kahit kani-kanino dyan, pang load lang ng YouTube, or kaya ewan ko saan mo gagamitin, bahala ka dyan. Basta, gaya na sinabi ko, this phone is okay naman yung performance, decent naman, but pag ang hanap mo is magandang camera or kaya gaming performance, hindi ko talaga siya masasuggest kapare ko kasi kukulangin talaga kayo doon. Talagang medyo madidismay kayo kung yun yung ini-expect nyo sa phone na to. But if gusto mong magregalo ng phone na maganda yung display, maganda yung design, maganda as in pang mamahalin yung dating, highly suggest na mai-recommend to sa inyo. But in terms of performance and advanced use, hindi talaga kapare ko. Yun lang naman. Anyway, bago ko tapusin itong video na to, sa tingin ninyo ba, sulit ba tong Itel S23 Plus para sa presyo niya ngayon? At sa specs sa makukuha ninyo, sabihin nyo naman yan dyan sa comment section at pag-usapan natin. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace!